Great day manayang puso. Ayan, nandito naman po tayo sa ating pagkainan. At tayo po ay kakain siyempre. Hindi. Lunch natin ngayon mga kamanayang puso. At ang ating pagkain ngayon ay tinulang isda. Ayan. Isdang matambaka. Ang sahog po nito ay malunggay. At saluyot. Ayan, yung mga green leaves po ang ating pong mga sahog mga kamalaya puso. At good news, may good news. Opo, may good news po kasi kagabi dumalaw sa akin bahay yung aking pong kaibigan, yung katrabaho, na nagturo sa akin gumawa ng YouTube, gumawa ng aking YouTube channel. Siya yung dumalaw sa akin kagabi mga kamalayang puso, alas 7 ng gabi. Matagal na siya nagsasabing gusto magdalaw dito sa bahay, kaso ewan ko bakit hindi na natutuloy-tuloy dahil sa masamang panahon. Kagabi munti ka na naman daw hindi matuloy dahil umulan. Nakamotor kasi siya, dumalaw siya sa akin kagabi. At ang good news po doon, may dala siyang pasalubong. At ito na yung inuulam namin ngayong tanghalian mga kamalayang puso. May dala siyang prutas at ulam. Sabi niya pasensya na at ngayon lang nakadalaw. So, ba't pasensya, buti nga nakadalaw ka. Ang pangalan niya ay si Florante Ramera, tinatawag naming idol or Dante Romera. Yung channel niya ay Florante Ramera. May YouTube siya, pero nauna pa akong monetize sa kanya. Sabi na pumalaki ng ganun. Hindi. Kung mahihain ako, mas mahihain kasi siya. Siyempre nakapokus ako dun sa content ko noon, yung nagtitinda ako nung fundraising na ginawa namin para makapunta din yung nanay ko dito sa Luzon. Kaya siguro mas nauna ako sa kanya kasi siya bihira rin naman siya mag-upload, pero siya yung nagturo sa akin kung paano gumawa ng channel sa YouTube. Ako wala mang kaka-idea kasi nga napaka-showy ko mga kamalayang puso. Hindi talaga ako sanay gumawa ng mga video. Nagkataon lang. Naikwento ko na lagi na siyang tumulong sa akin, si Florante Ramera. At napakabait niyang tao. Hindi siya mabigat kasama, masayahin. Kunting bagay ay kaya niyang gawing masaya. Kaya thankful ako sa kanya. Napaka bless niyang kaibigan. Yan, ito na yung sabaw ng tinulang isda. Ang tawag niyan sa amin sinabawan na isda ang tawag sa amin sa probinsya. Ang tawag sa amin kusido, ganyang luto mga kamalayang. Pero dito sa Laguna lagi tinatawag nila tinulang isda, tinulang manok. Parang ganon. May dala siyang si Idol Florante Ramera, may dala siyang dalandan, mangga, apple, saka rambutan. May dala siyang prutas. Todo hingi pa siya ng pasensya at ngayon lang daw siya nakadalaw. Siya po humingi ng pasensya. So ikaw pa nang humingi ng pasensya, buti nga dumalaw ka eh. Buti nga meron kang pasalubong. Pero matagal na akong sa kanya, nagre-request kasi yung bakuran niya may mga punong kahoy, mga tanim na mga guyab, ba yun? Avocado. Sabi ko sa kanya, kung pupunta ka dito sa amin, dalan mo ako nung dahon ng guyaban o saka avocado.
So kung mayroong daw ng bayabas, magdala ka na rin. Sambong at tanlad, kasi ginagamit ko yun eh. Nilalaga ko, ginagawa ko siyang herbal tea. Yun, may dala pala siya ng ganun. Kaya ang bait niya talaga, guys. Napakabuti niyang tao. May dala pa siyang lalagain ko, kaya mamaya lalagain ko na yon. Anyway, kauuwi ko lang din, mga kamalayang puso, galing sa therapy. Therapy ko kasi twice a week eh. Tuesday saka Saturday ang araw ng aking therapy. Kakauwi ko lang. At ito nga yung niluto ng misis ko, yung isda. Sabi ko masarap tong may sabaw. Oo, sabi niya, bagay-bagay sa'yo, boss. Eksakto, meron akong mga malunggay dyan. At meron akong saluyot, alugbati. Yung kasing alugbati ayaw kainin ng mga chikiding ko eh. Kaya hindi sinamaan, saluyot lang saka malunggay yung sinawag ng misis ko. Okay na rin yun, kahit nga malunggay, ayos na rin. Masarap na rin yung sa isda. Yun, naikwento ko lang, mga kamalayang puso. Hindi ka pala makakalimutan din ng mga tropa mo, ng kaibigan mo, pag naging mabait ka sa kanila. Pag yung tropa rin yung o kaibigan, hindi lang basta tropa, talagang kaibigan mo na. Kaibigan mo, tinuturing mong kaibigan. Kasi yung si Florante Ramera ay mahilig din siyang magdala sa diyan sa lawa ng Laguna. Pag mayroon siyang mga huli, dinadaanan niya ako dito sa bahay. Or pag minsan, pag gusto niyang na timing na paras kami walang pasok, sinasama niya ako magdala. Kaya marami kami tilapiyang nahuhuli dyan sa Laguna Lake. Kaya kasama ko siya. Tapos nagluluto kami dito sa bahay. Dito kami kumakain sa bahay. Kaso nung may kaso agad. Nung hindi na tayo nakakapasok ng trabaho dahil nga sa na-stroke, medyo matagal kami hindi nagkita. Kahapon lang kami nagkita na yun nga, tamang pintuhan lang, kumustahan sa trabaho. Wala naman doon nagbago, ganoon pa rin ang operation. Trabaho namin. Kaya sabi ko, talagang ang trabaho hindi nauubos, pero yung tao pwedeng maubos. Kaya ngayon ko rin na-realize na sa trabaho kailangan chill ka lang, hindi ka masyadong nagkakapit, kasi ang trabaho talaga hindi nawawala, hindi tumitigil, lalo sa mga kumpanya. Pag mahina ka na, pwede ka nang palitan ng may-ari. Pag malakas ka, talagang gagamitin yung lakas mo. So magitan ng babayaran yung serbisyo mo. Pero kung masyado ka namang pabida or masyadong binubugo mo yung katawan mo dahil gusto mong kumita ng malaki, kaya mag-OT-OT ka kahit mahirapan yung katawan mo, hindi mo alam, sisingilin ka balang araw. Ayan. Yan, parang ganyan lang naisip ko, mga kamalayang puso, pag mag-isa at nag-iisip tayo. Ganun lang ang halaga ng tao dito sa mundo. Parang nabuhay ka para magtrabaho sa pangangailangan mo. Tapos yun, may katapusan. Sana yung second chance na binigay sa akin ay mapayaman ko pa, ma-realize ko yung mga tamang gawain para humabahaba pa yung natin, pag-iserbisyo natin sa mundo, humababa pa ang ating buhay. Ayan,
kung ano-ano na naman mga sinasabi ko mga Kamalayang Puso eh. Nakita ko lang naman yung kakainin ko. Yan, tinulang isda. Matambaka ang tawag na sa isdang yan. Para siyang malaki siya sa galunggong. Tapos may 3 itlog. Yan, wala talaga tayong kanin. Hindi muna tayo nagkakanin ngayon. Ano na, 3 buwan na mga Kamalayang Puso tayong hindi kumakain ng kanin. Dito muna tayo. Hindi nawawala sa atin yung itlog. Pinalit natin yung itlog sa kanin. Ayan. Pero hindi ibig sabihin niyang mga Kamalayang Puso, kumain ako ngayon 3 itlog, tapos sa susunod na kain 3 itlog. Hindi ganun. Iibahin ko naman yung kakainin ko na ano, hindi ba 3 kain, di 3 yung nakikita nyo eh, hindi ganun, di siyam na yun, madami na yun. Tamang balance lang din sa pagkain ng itlog. Kaya ngayon ipakita ko na yung kakainin po natin ngayon. Kaya samahan niyo akong magdasal para po tayo makapagsimula na pong kumain, kasi tanghali na, pahapunan naman, baka malipasan na tayo ng gutom, kasi isang araw na nalipasan tayo ng ano ng kain yan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Panginoon, marami pong salamat sa biyayang pinagkaloob mo sa akin. Ibilis mo po yung taong nagbigay po sa amin ng biyaya na pinagsasaluhan namin sa aming hapagkainan ngayon. Gawin mo po itong aming pong kalakasan, gamot sa aming pong mga na nararamdaman sa aming katawan. At ito po ay hinihingi po namin sa iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Ayan, kainan na tayo mga Kamalayang Puso. At maraming salamat sa mga new subscriber and old subscriber. Thank you sa pag-share at pag-heart, pag-thumbs up, pag-comments. Maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag po kayo magsasawa na masubaybayan ang aking YouTube channel. Hanggang sa muli. Bye-bye!